Magandang araw mga kabarangay. So sa video na to, pag-uusapan natin ang upcoming Game 5 matchup between Barangay Ginebra at Rain or Shine Elasto Painter. So yung Game 4, pwedeng kalimutan na natin yung Game 4 na yan. Hindi ganun kaganda performance, hindi ganun kaganda, hindi talaga maganda performance ng Ginebra. Mainly because of Rain or Shine's defense. Kung makikita natin sa scorecard, grabe ginawa ng Rain or Shine dito. Sobrang balance nila and kabaliktaran ng nangyari for Ginebra. Outside of JB and Scotty, essentially wala talaga nagpakita. Even yung bench ng Ginebra na patingi-tingi, paunti-unti, nagko-contribute, compound ganon, combined sila, gumawa. Kahit dito wala, makikita natin sa bench points 12 lang compared to Rain or Shine's 48. And RJ Abarrientos off night, grabe depensa sa kanya, especially ni David. Nakakamiss yung David ng Ginebra, di ba? Sa mga ganitong klaseng senaryo kasi ang hirap humugot sa bench. Kasi if talagang wala si Gray, wala si Ku, wala, ang hirap humugot mapapahugot pa sa Abyss. Pero anyway, itong video na to magpo-focus ako sa mga gusto kong pag-usapan, mga napansin ko at mga I feel like as a fan would do personally adjustments. Hindi naman ako nagmamarunong pero ito lang yung perspective ko as a fan. Parang ito yung point of view ko sa upcoming Game 5 matchup sa dalawang kumpanan na to or between these two teams. So first of all, ang napansin ko with Ginebra's lineup kasi priority right now should be execution. Kasi if ang Ginebra hindi nakakashoot, makikita natin ulit sa score ilan ng percentage ng Ginebra. Only 39% din naman. Pero yung tres nila, nag-struggle talaga sila. 5 out of 23. So, for me, magsa-start lahat yan kasi execution sa half-court. If Ginebra, makapag-convert sila high percentage of their shots, mas maraming chances for them to come back on defense and, i-limit yung fast break opportunities ng Rain or Shine. And malaking part na rin doon yun, not turning the ball over. Ginebra had 13, medyo mababa na yan, pero compared sa 7 ng Rain or Shine, mataas yun. Marami yun, and nakapag-convert ang Rain or Shine. Only 5 fast break points, pero you can see sa pace nila, especially 2 araw yung pinahinga, kitang-kita mo na supercharged yung Rain or Shine compared to Ginebra. So personally, in terms of execution, I would focus thinking in pairs. So ano ibig sabihin ko rito? So basically, pipili ako ng guard and big combo, 2-man game, na consistent, na sila talaga. And I feel like it's RJ Abarrientos, Japet Aguilar, and Scotty Thompson, Troy Rosario. Kasi ito ang logic ko dito. Si Scotty and Troy, kasi Troy can pop out sa 3-point area, hit occasional threes. Kaya niya rin naman mag-handoff sa trail, pero not to the extent of Japet Aguilar na master niya na yun kabisado niya na. Pero kasi Troy, as a big man, Scotty as a guard, Scotty can drive and si Troy kayang mag-pop. So, more space for Scotty to drive. Doon na magsisimulang magbukas yung drive and kick offense ng Ginebra and Scotty Thompson's downhill attack. And then for Japet and RJ naman, si RJ kasi is more of a perimeter player na pag nag-pick and roll siya, he draws 2 defenders outside sa perimeter. So, Japet can dive and roll pag nakapag-draw si RJ ng 2 and na-unlock din si Japet as a big man na may advantage ang Ginebra doon kasi every time Japet plays decent minutes, nakakapag-contribute siya. This is a Japet series in my own opinion. Having RJ and Japet, diba, together, in pair, I feel like it's the perfect tandem for Ginebra kasi if subukan man ng Rain or siya magpadala ng dalawa kay RJ, may Japet sa role and therefore, pwedeng ma-open shooters like Stephen Holt sa corner or maybe a Jeremiah Gray, Aralfco, even a Nards Pinto. And for Scotty naman, na-unlock yung playmaking niya kapag may space and yung big man na kaya mag-provide ng space for him is Troy Rosario. And speaking of Japet Aguilar, I think, na-mention ko nga kanina na this is a Japet Aguilar series and this upcoming Game 5 should be Japet Aguilar's game para sa akin. He had a double-double early in the series pero ngayon kasi parang unrealistic kasi mag-expect na si Coach Tim Cone magma-magic bunot yan kay Isaac Gon, Norbert Torres, even John Abyss or Sunny Steele, diba? Si Tim Cone kasi sa mga ganitong klaseng games na pivotal, in my observation, mas kumakapit siya sa kung ano yung alam niya And nararamdaman ko na sa Game 5, mas magta-triangle ang Ginebra. Mas magfo-focus sila executing the triangle. And matchup hunting kay Justin Brownlee. So I feel like this is the perfect game for Japet Aguilar to impose his will. Kasi ang stats niya so far this series, 8.8 points, 7.8 rebounds, 1.3 assists, almost 61% from the field sa 19 minutes lamang. Imagine if mabigyan siya ng mas maraming minuto at hindi siya ma-fall trouble
sa Game 5 and mapare siya kay RJ who's going to look for him, 'di ba? A lot of the time. And speaking of, yun na nga yung Pares and yung RJ Japet combo, ito yung na-come up ko na parang rotation timeline. Imagine this is the first quarter and then second quarter and then in-split ko siya into 3 sections. So let's just say 33% of the first quarter, another 33%, another 33%. Pero hindi naman stricto. Itong lineup na to, pwede naman to mag-last, di ba? Siguro sabihin natin first 8 minutes of the first quarter, tapos ito yung final 4 minutes. Well, 33% nga naman yun. Anyway, so kung makikita natin dito, di ba? Thompson, Rosario, playing alongside Brownlee, Holt, Barrientos. Pero we can see, there's always a pair present sa lahat ng lineups. Di ba? After ng Thompson, Rosario, lalabas agad si Holt, papasok si Gray saglit para lang i-testing kung mainit ba. Kasi si Gray, ang weakness kasi ni Gray, pag masyadong matagal sa loob si Gray, mas nararamdaman mo na yung negatives. Pero pag saglit lang si Gray, mas na-outdo ng positives yung negatives. So, I think Gray is the perfect guy to put in the mix here. Saglit lang, mga 4 minutes lang. And then babalik si Holt kasi gusto ko nang ipasok si Ralph Koo alongside RJ and Japet. Kumbaga ito na yung feeding Japet Aguilar lineup and surrounding them with shooters like Pinto, Holt, and Ralph Koo. Pero kasi pag ginawa mo tong Maya, let's say si Holt to and then gagawin mo tong Maya, meron kang Maya and Koo tapos RJ and Japet. So defensively medyo magiging suspect eh. So I think this is the perfect way of doing it na merong Stephen Holt dito na didepensa and maybe titira kapag pinasahan. May Ralph Koo na shooter, may Pinto na 3&D and then yung dalawa can play make with each other sa 2-man game. And pagdating man ng second quarter, pagpasok, Thompson tsaka Rosario na. Tapos ito, retain yung tatlo. So again, may tatlong shooters na can kind of defend yung isa, pero meron kang Thompson and Rosario. Ito na yung small ball. Ang idea dito is for Scottie Thompson to drive relentlessly. Then after nun, babalik ulit tayo sa Thompson Rosario, pero babalik na si RJ tsaka si Brownlee and afford na nila na ipasok ulit si Gray saglit. Kung hindi man si Gray, maybe Abyss, maybe Koo, extended minutes. And then sa panapos naman ng run na to, Barrientos Aguilar ulit, having Thompson, Brownlee, and Holt. Kumbaga dahil dito, nabibigyan kasi ng solidity or ng solid attack ang Ginebra na consistent. Na it's either Thompson, Rosario, and then yung Brownlee constant yon, yung Holt constant yon, or RJ trying to feed Japet Aguilar na merong advantage ang Ginebra. Kasi Japet has an advantage this series in terms of, his positional advantage as a big, as someone who can roll, and as someone who can play with RJ Barrientos. Na pag si Troy kasi, hindi threat si Troy kapag roll eh. Pero pag si Japet yung nagro-roll, mapapaisip ka na magpadala ng dalawa kay RJ Barrientos. And speaking of RJ Barrientos, the polar opposite of RJ Barrientos is Stephen Holt. Stephen Holt, kabaligtaran ni RJ, na parang ayaw naman tumira bigla. Stephen Holt has been struggling. Hindi naman struggling kasi hindi naman nga siya nagtatry. Hindi naman siya nag-a-attempt. Pero so far, Stephen Holt, lackluster series or conference na nga there, should I say. Si Stephen Holt has been playing around 40 minutes per game. Nag-a-average lang sana 7.3 points, 5.8 rebounds, sa 35% field goals and 27% 3 points. Disappointing siya kasi hindi siya nag-a-attempt eh. Yung last game, had 9 attempts. Okay na ako dun. Masaya na ako dun. Kasi right now, I don't see Stephen Holt or I don't expect anything from Stephen Holt right now na maging aggressive pa siya. Talagang sa mata ko, Robert Covington na lang siya or Gary Harris or Stephen Snell. Tony Snell na lang siya sa mata ko. Ganon. Type of player. Pero kung role player ka, di ba, you should perform your role. Kung 3&D role mo, mag-3 ka at saka mag-D ka. Yun lang naman yung akin. And kapag absent kasi si Holt, ang laking butas ang nawawala sa Ginebra na kailangan nilang mag-rely sa bench nila na sina Ralph Koo, Jeremiah Gray, and Nards Pinto. Instead of just Stephen Holt contributing 15 points, di ba? Napapahirap pa eh. Napapalalim pa yung hugot kasi instead na si Stephen Holt tumi-score ng 15, kailangan nilang hanapin kung saan nila makukuha yung 10 doon. Kasi 5 points lang i-score ni Holt. Kasi 3 lang in attempts niya. But just fucking shoot. Yun lang naman ang hiling ng lahat. Kahit sablay, okay lang. Yung 3-4-9 niya last game, is it 3-4-9? Yeah, 3-4-9. Okay lang yan. Kahit 0-4-5 sa 3. At least nag-a-attempt. At least bumabato. And na-mention natin kanina yung bench ng Ginebra na sina Gray, Koo, at Pinto. I'd argue, compared to Rain and Shine, of course, ang layo. Pero in general, Ginebra bench is okay. Inconsistent lang sila and
Yung binibigay kasi nila is parang sumusugal ka. Hindi mo alam kung ano mo. Parang draw lots. For Jeremiah Gray, has been really good first 3 games. Had a stinker ng game 4. Si Ralph Koo has been struggling pero siya yung isa sa mga pinaka-consistent na nakakuha ng minutes alongside Nards Pinto, who has been good so far this series. Hindi laging present yung stats kay Nards Pinto pero can feel his presence. Nafe-feel mo na malaking bagay siya sa Ginebra team na to kapag nasa loob siya. Pero combined silang tatlo, if you combine all of their stats, ang average ng tatlong to combined, 12 points, 5 rebounds, 2 assists, 45% from the field and 44% from 3. So kumbaga as one player itong tatlong to pag pinagsama-sama mo, they're good. And isipin mo, yung isang bench player pa kasi si either Troy yun or Japet. So if you put Japet stats 8 points and then merong 12 points na tatlong players, that should be more than enough eh. Kumbaga 7 solid players na yun. Kung si Stephen Holt, di ba, i-score ng 10 or 15. Ang problema kasi Stephen Holt, ini-score lang 7, 5. So ang nangyari, kulang. Ine-expect mo na si Gray mag-score ng 10. Ine-expect mo na si Koo pumutok. Pero hindi naman kailangan umabot doon kung yung starter na naglalaro ng 40 minutes per game, umi-score ng at least 10 points man lang. Hindi na re-require na ganun. Ano yun, prediction lang naman, for fun lang naman. Japet Aguilar drops 15 points next game. Ito, feeling ko to. Feeling ko ay hahanapin nila si Japet kasi nararamdaman ko na magfo-focus sila trying to execute the triangle kasi pag effective sila sa triangle at sa half court nila, nalilimit yung fast break attacks ng Rain or Shine. Yun yung resulta kasi talaga nun. And the series, napansin ko kapag ang game ay Wednesday, iba yung Rain or Shine na nakakalaban ng Ginebra kasi 2-day rest eh. And a 1-day break favors Ginebra more than Rain or Shine kasi ibig sabihin nun, medyo may konting fatigue for both teams. And sa dalawang teams na to, ang para sa akin mas may kayang mag-manage ng fatigue ay Ginebra. Kasi yes, they can run, pero they don't rely only, diba, dun sa strategy niya. Unlike Rain or Shine, sobrang lakas sila ng Wednesday kasi nakapagpahinga sila. Pero sa Friday, may konting fatigue, medyo babagal ang pace. Maybe hindi nila pace yun. And both teams are kind of tired. Magiging execution game to. Sino mas magaling mag-execute? And I have Ginebra over Rain or Shine sa department na yun. So, yun ang aking observations and predictions and mga sa tingin kong as a fan would love to see sa Game 5. This is essentially a best of 3 series ulit. Back to 0 na to sa mata ko. I hope Ginebra pulls it out kasi sa kabilang bracket, parehas bago import, parehas nag-a-adjust pa. This is one of the better chances of Ginebra to winning it all. Unlike other conferences sa may San Miguel, may TNT, ito basically Rain or Shine. Already, competing against the best.